So, hi guys. So, kakarating ko lang galing sa sa labas, lumabas ako. Ay, sorry. Relate ba kayo na naglalagay din sa wallet sa dibdib? Ako kasi kapag wala akong bitbit na gamit, bag, ganyan. So, sa dibdib ako naglalagay. Ginaganon ko lang. Kasi, iwas sa mandurukot, ganyan. So, dito ko siya nilalagay. Ayan. Tapos, pag uwi ko ng bahay, tinatanggal ko na lang. So, yon ang dami-daming mga empleyado na nagre-resign. Hindi dahil sa kumpanya nila, kundi dahil sa mga kasama sa trabaho, mga toxic, ganyan, mga konting kibot mo, issue agad, ganyan. So dati nag-iisip ako, sabi ko, bakit ganun? Kailangan may sacrifice yung work mo dahil sa mga, alam mo yun, sa mga taong ayaw sa'yo, bakit kailangan mong i-sacrifice? Eh, hindi naman sila yung nagpapakain sa'yo, hindi naman sila yung bumubuhay sa'yo, ganyan. So, naano ako kasi ngayon pinagdadaanan ko siya. So yun, ngayon ko lang naramdaman na at ano pala, yung pinagdadaanan pala ng mga ibang employee na kaya sila nag-resign hindi dahil sa kumpanya kasi maganda naman yung kumpanya, kundi dun sa ambiance, sa toxicity dun sa store na yun na kung saan sila nagdu-duty, gano'n. So parang hindi nila kinakaya yung stress, yung toxic, ganyan. So, kasi, pinagdadaanan ko siya ngayon. So, ayun, may mga kasama kasi ako na talagang sobrang, alam mo yun, konting actually hindi naman sila talaga ano, dapat katulad niyan 'di ba, dapat walang pakialamanan 'pag nale-late ka kasi the more na hindi naman sila nagpapasahod sa'yo, so wala dapat pakialaman sa bawat isa. Puwede sigurong makialam kung nagnakaw ka ganyan 'di ba? The more na hindi ka naman nagnanakaw, yung about sa personal life mo, so dapat 'di ba, 'wag silang makikialam. Sa trabaho kasi may mga ilan na gano'n. So hindi naman lahat ng ka-work ko gano'n. So may mga ilan lang na gano'n. Kaya lang sa sitwasyon kasi ng ano ko, ng kalusugan ko, hindi ko na kaya yung magdala ng sobrang stress, ayun, toxic. Kasi actually kung tutuusin dati, kaya ko yung mga gano'ng bagay. Kaya kong lumaban, kaya kung maibabalik lang yung kalusugan ko. Kaya lang ngayon kasi everytime na alam mo yun, na gano'n ang nakikita ko sa kanila, yung bulung-bulungan, ganyan. So, masyado kong dinidibdib. So, ang nangyayari, sumusumpong yung anxiety ko. Ayan, syempre marami akong sakit. Meron akong maintenance, naka-maintenance ako sa diabetes. Hindi lang din naman yun ang sakit ko. Meron akong myoma, PCOS, meron akong acid reflux, fatty liver. So, alam mo yun, naghahalo-halo yung mga emotion ko. Ayan, syempre kasi may problema din ako sa pamilya ko, sa tatay ko nga at nanay ko kasi may sakit sila and hindi ako nakakapag-support. So, alam mo yung halo-halo. Kasi, ano siya tawag nito, syempre hindi lang din naman ang problema ko doon, sa pamilya ko din syempre dito. Kasi madalas nagkakasakit, ganyan. So, ang dami kong iniisip. Tapos, syempre may mga estudyante din ako, bayarin, ganyan. So, naghahalo-halo na. Plus, alam mo yung pakiramdam ng pag-alis mo ng bahay, problema. Pagpasok mo ng trabaho, problema ulit, ganyan. Kung tutuusin dapat labas sila sa issue na alam mo yun, everytime na nale ako kasi hindi naman sila nagpapasahod sa akin, hindi naman sila ang kinakaltasan. Kaya lang meron kasi talagang mga katrabaho na alam mo yun, bida-bida. Yung parang akala mo tagapagmana, ganyan. So, ayun, sa ngayon, nakaka-relate ako dun sa mga nararamdaman ng ibang empleyado na nagre-resign hindi dahil dun sa kumpanya nga, kundi dahil dun sa mga kasama sa trabaho. Ayun, sana, alam mo yun, sana wag naman ganun kasi siyempre may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, hindi natin alam kung bakit nale-late yung tao, sana wag na lang tayong tsu-tsu. Kasi alam mo yun, sobrang sakit, kasi alam mo yung masakit na nga na kinakaltasan ako dahil sa late ko, although kasalanan ko din naman yun. Kaya lang mahirap kasi i-manage ang time, alam mo yun, 'pag nanay ka, sino nakaka-relate, 'pag nanay ka ang hirap manage ng time kasi hindi ka kaagad-agad makaalis lalo kung estudyante yung mga anak mo. Kasi hindi ka lang naman employee, plus nanay ka. So, 'di ba, parang hindi nila napagdadaanan yung gano'n. So, sabi nila, si ganito mo, si ganito, si ganyan. Hindi nila naiintindihan na lahat nag-aaral, tapos yung asawa ko may trabaho din. So, hindi nila naiintindihan yung mga gano'ng bagay. Parang akala nila gano'n lang kadali. I-excuse na natin yung yung mga nanay na nagtatrabaho na meron silang nanay, lola na nag-aalaga dun sa mga anak nila kasi yun sobrang laking bagay nun. Pero kung walang mag-aalaga sa anak mo, lalo yung siyempre yung anak ko hatid sundo pa yan kasi babae, so hindi siya pwedeng, alam mo yun, hindi siya pwedeng pabayaan lang sa panahon ngayon. Alam mo na, sobrang delikadong panahon ngayon. So, hindi ko siya pinagkakatiwala kung kani-kanino. So, may naghahatid, may nagsusundo, ayan. So,
napakaano, ang hirap kasi siyempre magbabaon sila, ganito, asikaso, hindi pare-parehas ng oras yung schedule. So, ayun, so parang dun ka sa lugar na lahat ng ano, parang judgmental, yung "Oh, na-late na naman si ganito, si ganyan." Gano'n. So, ako na lang nahiya kasi siyempre hindi lang yun, siyempre sobrang stress ko kasi actually, hindi mo naman kailangan ipaliwanag yung sarili mo, bawat isa sa kanila, hindi mo kailangan ipaliwanag kasi hindi naman sila bumubuhay sa'yo, hindi sila nagpapasahod sa'yo, hindi sila ang kinakaltasan. So, wala ka naman dapat talagang i-explain. Kaya lang ang nangyayari dahil nga sa sobrang pakialamera nila, so kailangan mo mag-explain. Okey lang sana kung sa kanila lang, yung alam mo yun, yung pinagkukuwentuhan. Ang problema kasi, ang dating kasi nun minsan umaabot pa sa ganito, ta's iba pa yung dumadating sa gano'n. Kaya ang nangyayari, imbis na alam mo 'yun, imbis na maging maayos yung trabaho mo, stress ka sa bahay, stress ka pa sa trabaho. So, gi-give up ka na lang. Alam mo 'yun, kasi kailangan mo ng peace of mind, gano'n. So, hindi ko naman sinasabing ano, tama ako. Pero siyempre sa mga gano'ng bagay kasi personal personal ko kasi, so dapat ayun, dapat bigyan naman ng ano, bigyan naman ng privacy, ganiyan. Hindi yung makikita niya, "Ay, ganyan, 'di ba? So, yun lang.